Winding down na ang mga kaganapan dito sa White Plains, Quezon City, kung saan idinaos ng isang paksyon ng oposisyon ang kanilang kilos protesta para sa ika-4 na pong anibersaryo ng People Power Revolution. Actually, generally peaceful yung pagsasagawa ng kilos protesta dito sa bahaging ito ng Quezon City. And that is unlike the scenes sa isa pang bahagi ng EDSA, maybe just a kilometer or two away from here, kung saan nagkaroon ng kaguluhan matapos subukang pigilan ng kapulisan ang mga miyembro ng mga makakaliwang grupo na makarating ng EDSA Shrine. So, bakit nga po ba nangyari ito? Ako po si Dwight De Leon, political reporter ng Rappler, at ito po ang Rappler Recap. Actually, it's not difficult to imagine why the protests turned out that way. And it also exposes yung bigger rift or larger friction sa pagitan ng mga paksyon sa oposisyon. Actually po, the government deployed nearly 15,000 people or police officers. That is based on their press release para, well, at least based on their press release ay para siguruhin yung seguridad ng mga taong a-attend sa mga kilos protesta ngayong araw. Pero syempre, sa point of view ng mga makakaliwang grupo, ang goal din ng ilang mga kapulisan ay to deter them from successfully conducting their protests. Ang ilang mga grupo po kasi sa mga makakaliwa ay nananawagan ng pagbibitiw sa pwesto both ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte at ang pagkakaroon po ng Transition Council. Of course, that is a call that will be taken seriously by the Marcos Jr. administration. But for left-wing protesters, it is unfortunate na yung karapatan nilang magprotesta o maglabas ng kanilang saloobin sa araw po mismo ng anibersaryo ng People Power ay naging subject po supposedly ng restrictions. Ayun din po yung reason kung bakit hindi nagkaroon ng unified or single rally sa pagitan ng dalawang paksyon ng oposisyon. Doon nga sa EDSA Shrine ay isinagawa ng makaliwang grupo yung kanilang kilos protesta. Samantalang dito sa malapit sa People Power Monument, actually sa bandang likod ko lang, doon isinagawa ng Trillion Peso March Movement or TPMM yung kanilang rally. Yung TPMM, yun po associated sa kanila ang Liberal Party, ang Akbayan, at ang mga Aquino. Actually, isa sa mga organizers ay si Kiko Aquino D, na apo ng democracy icons na sina Ninoy and Corazon Aquino. Sabi po ng Trillion Peso March Movement, tutol sila sa mga panawagan na salungat sa mga demokratikong proseso na nakasaad sa 1987 Constitution. Gaya nga po ng panawagan na bumuo ng isang Transition Council. So dahil po sa deadlock, both groups decided to hold their rallies separately. Kausap po natin kanina si Cardinal Ambo David. Sabi po niya, normal lang naman magkaroon ng disagreements sa pagitan ng mga paksyon sa oposisyon at ang mahalaga lamang ay nananatiling bukas ang lahat ng mga panig sa pakikipag-usap, sa pakikipag-diskusyon. Just so you know po, it is important for both factions or for all factions actually of the opposition to unite, especially with the context of 2028 dahil we're just over 2 years away, a little over 2 years away from the next presidential election. At ang viewed po na survey frontrunner, early frontrunner of the presidential race is no other than Vice President Sara Duterte na nagdeklara na ng kanyang kandidatura in the last week. Dito po sa EDSA People Power Monument, notably mas kakaunti yung turnout kumpara sa rallies o ng TPMM noong September at November noong nakaraang taon laban sa korupsyon. But actually, there aren't really high expectations
given that today is a non-working, is not a non-working holiday. Hindi po ito dineklara ng Pangulo at diskresyon kasi ni Pangulong Marcos kung idedeklara niya ang EDSA People Power bilang isang non-working holiday. And of course, given that this is a day that probably brings back traumatic memories for the President dahil 40 years ago today, yung kanyang ama ay napatalsik sa Malacanang at ang kanilang pamilya ay nag-alsabalutan, paalis ng Malacanang at patungo sa Hawaii kung saan sila ninirahan ng ilang taon. Ang mga panawagan po ng TPMM ngayong araw na kanilang in-incorporate, yun kanilang itinampok dito sa kanilang kilos protesta sa People Power Monument, may tatlo. Una ay panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon. Of course, that is a call triggered by the massive flood control and overall public works corruption scandal. Pangalawa po ay ang pag-i-institutionalize ng isang independent commission on infrastructure corruption. Alam natin na si Pangulong Marcos ay bumuo ng ICI, but kulang sa pangil yung government body na iyon dahil wala pong batas to institutionalize its establishment. At yun pong pangatlong kanilang panawagan ng TPMM dito ay ang pagsasabatas ng isang anti-dynasty law. A year after the 1986 EDSA Revolution, nagkaroon ng panibagong konstitusyon na 1987 Constitution, pero bagamat nakalagay doon na pinagbabawal ang existence ng political dynasties, 40 years later, wala pa ring enabling law na magde-define kung ano nga ba ang ibig sabihin ng isang political dynasty. Kung kaya't we're still stuck in the same mess na bawat probinsya sa Pilipinas at even in the highest posts in government, ang mga naghahari ay mga miyembro ng political families o political dynasties. Actually, it may appear like an echo chamber here. Yung mga dumalo po dito, yung pagkapit ng alaala ng mga tao dito sa People Power, sa EDSA Revolution, may not be representative of the entire population. Pero sa bahaging pong ito ng EDSA, the spirit of People Power remains, the spirit of People Power lives on. May mga speeches like Winnie Monzon kanina, busting the myths of the Marcos dictatorship, o yung speeches ng ilang mga notable figures of the opposition, chastising or slamming yung mga pro-China, supposedly pro-China personalities of today. May mga miyembro rin from the audience, people sing EDSA People Power anthems, kagaya na lamang ng Handog ng Pilipino. Tapos may mga young and old people taking part in this so-called salubungan. Yung tipong nagko-converge sila sa gitna and they exchange flowers, and it is a symbol of the older generation passing on the responsibilities ng pagkikipaglaban sa bagong henerasyon. For Cardinal David, EDSA is an unfinished business and is a reminder, ongoing reminder, not to slack off in the fight for a better Philippines. So yan po ang mga kaganapan dito sa EDSA People Power Monument dito sa Quezon City. Ako po si Dwight De Leon para sa Raptor.